base dun sa fair campaigning na binigay ng COMELEC resolution. Sino po yung nireklamo niyo? Si ngayon nakaupong Congresswoman Jinky Beatrix Luistro. Sila expert yan. Sa sobrang expert nga na dyan, napapaikot nga nila tayo. Di ba? Napapaikot nga nila tayo, lalo-lalo na yung mga korap, yung mga buhayang congressman, yung mga buhayang senador. Huwag kang asal bata makasiri doon sa remarks mo na hindi mo ituturo kay BBM kung paano ibababa yung 20 pesos na kilo ng bigas. Kanino Sabi galing ni yan? Claire Castro, yung best friend mo. Sabi ko na nga, diba, huwag na tayo makinig kay Claire Castro kasi isa siyang gigo. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Araw ng Webes dito sa Pilipinas, silang tulog na lang 1, 2, 3. Tatlong tulog na lang at eleksyon na mga kayon. At may pagkakataon na naman tayo mga Pilipino na baguhin ang takbo ng gobyerno sa Pilipinas. Kaya lahat minabati ko na vote wisely. Alam ko, gas-gas na yan, vote wisely na yan. Marami na nakarinig niyan, marami nang gumamit niyan, marami nang nagsabi niyan, narinig nyo na ilang beses, pero paulit-ulit pa rin tayo magre-remind na kailangan talaga natin bumoto ng tama. Anyway, mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Isang attendance check muna tayo dyan mga kayo. Kung saan kayo lupalop naroroon, comment dyan yung exact location nyo if you're watching from the Netherlands, The Hague, Switzerland, Japan, Hong Kong, Singapore, New Zealand, Alaska, New York, etc. Paki-comment dyan sa baba. Sa lokal naman sa Pilipinas, if you're watching from Taguig, Pampanga, Calamba, Bulacan, Tarlac, Mindoro, etc. Para malaman natin kung saan na inaabot yung video natin, kung saan na nakakarating yung boses natin at kung saan at sino na yung mga naniniwala na ito yung mga bagay na kailangan natin pag-usapan, himahimayin, pilit intindihin kasi baka mamaya meron tayong hindi naiintindihan sa takbo ng gobyerno ng Pilipinas. Well, at least dito na pag-uusapan natin. Okay? And at the same time, maibsan ko man lang yung, alam mo yun, yung mga tanong sa mga isipan nyo. Naboboring ka na, gusto mo na update sa gobyerno ng Pilipinas, sa issue ng mga issue na lalo-lalo na ngayon, malapit ng eleksyon at malapit na. Dito, mapag-uusapan natin yan. Kaya isang like and share naman sa mga videos natin. Paki-subscribe na rin itong channel natin. Paki-double check kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-click yung subscribe button. Tapos paki-click na rin yung bell icon katabi ng subscribe icon. Pa-set sa all. Tapos paki-subscribe na lang yung When Tito Talks at saka yung Tito Jom, Tito ng Ina Mo. Yung Tito Talks, pinag-uusapan natin dyan lahat ng anything under the sun. Pwede natin pag-usapan dyan issue sa artista, sa mga buhay-buhay, etc. Yung Tito Jom, para kung mahilig ka sa mga pagkain, food vlog, Anli Pares, Switzerland, Anli Pares, sisig, bulalo, etc. Daan, dyan mo makikita. Mga Pilipino food, etc. Alright, simulan na natin. Mega love shoutout sa mga members natin. Siyempre si Ma'am Queen O, Sir Larry Milagros dyan, Lani Taveral, Florinda Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Maos, Bongo Ma'am Lona, Danny Ubaldo, Manic Sanko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po. Meron po tayong join membership dyan. At yun na, simulan na natin. Diyos ko, ito na. Oh, kinakarma na.
Oh. 'Di ba? Ang galing lang, no? Ang Diyos talaga hindi natutulog. Talagang kakarmahin talaga yung mga dapat karmahin. Yung mga gumawa ng sobra beyond their limitation, beyond God's will, eto na, kinakarma na. Oh. Batangas lawmaker, others face disqualification cases. Ito yung walang iba, si Jinky Luistro. 2nd District, Batangas ata ito. For the present, ganito sa Philippine Star, for her presence on at least 2 occasions wherein government cash assistance was being distributed, Batangas Representative Jinky Luistro may be barred from seeking re-election in what could be the first ayuda-related case against a candidate in the coming midterm elections. So, patay na, yari na, tapos na laban. Pinarma na. O, sa susunod na video natin, si Adjong naman, saka si Ortega. Ano daw parang ano daw, kumbaga parang ang pinapalabas kasi na dapat daw walang negative campaign na sinasabi ito sa Sara. Papanoorin natin. Bago yan, panoorin muna natin etong reklamo kay Jinky Luistro. Yung ex-congressman din ang nagreklamo sa kanya. Complaint o disqualification sa Comelec? Ang una ay yung abuse ng state resources. At ang ikalawa, yung sa anti-discrimination. Base dun sa fair campaigning na binigay ng COMELEC resolution. Sino po yung nireklamo niyo? Ngayon, nakaupong Congresswoman Jinky Beatrix Luistro. Ano po yung mga ebidensyang Mga digital evidence mula sa kanyang posting sa kanyang Facebook page. Sa kanyang posting pa, Diyos ko. Yung kasi, di ba, pinagbawal na sa mga government officials at saka sa mga kahit na sinong kandidato na magkaroon siya ng presensya, lalo na yung mga pagsasalita during distribution ng mga programs ng Ayuda. national government. So naroon siya, pinagmamalaki pa niya. Oh. Ano binibigay? Ano pinamimigay? AX. AX, ay, ayuda. Mga ayuda. Speech during distribution. ginamit niya po yung resources ng ano? Pwede. Gusto state resources. Dahil binabawal na kandidato ka na Kailan sir nangyari yun? Nakalagay dito sa amin sa April, sandali? Sa Batangas po yun. Yes, sa Batangas. April, February ang start ng February ang start ng campaign period ng February 13 ata ang start ng campaign period ng national. O kasama yung mga senador. So meaning, ano na siya nun? Nagka-campaign period na siya nun. Okay, ganito yan So totoo yung AIX. Huwag kayong maniniwala na hindi totoo yan. Totoo yan. Talagang binadgetan yan para i-distribute. Tapos, in a way, gaya na sinabi ni VP Inday Sara, and I quote, na yung mga vote buying itinago na sa pangalang ayuda, AIX, NAIX, MAIC, Tupad, yan yung mga yan. In a form, nagtatago di ba? Yung vote buying still exists. Nagde-disguise lang. Nagde-disguise lang sa pangalang ayuda. Tapos mayroon pang mga AKA yan. Yung ayuda may also known as MAIX, NAIX. Nangyayari talaga yan. Noon kasi wala namang ganyan So vote buying, harap-harapan, 500, 300, 200. Bili mo, ganun lang ang presyo ng boto mo noon. Ganun lang ang presyo. Ngayon, medyo libo na. Di ba? Libo na. Libo na ang halaga ngayon. Kaya, yun nga lang, syempre, ano pa rin yan Kumbaga, nakakauto pa rin. Nakakauto, nakakadala pa rin ng boto. Di ba? Kahit nasabihin mong iba, hindi, kukunin ko lang yung pera, pero ibaboboto ko. Pero may mga ilan na kukuha pa rin sa ganyan. Totoo yan, nangyayari yan. Nangyayari na sa Pilipinas. Hindi naman, bago to. Nagpapalit, nagle-level up lang. Nagpapalit lang ng anyo, nagdi-disguise lang, iba lang ang tawag, also known as, pero still, ang pinaka-core niyan is vote buying. So hindi siya ligtas. Walang lugar na ligtas. Diba? Para doon sa mga corrupt na gobyerno na gustong umupo. Kasi kayang-kaya nilang bawiin yan Kayang-kaya nilang bawiin. Ang laki ng budget. Ang laki ng budget na dinidistribute sa mga yan, sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga sangay. Yung budget na yan ang gagaling sa atin. Contributed taxes natin. Income taxes natin. Hindi lang sa income, lahat. Yung mga sa business tax, yung mga income taxes natin, lahat yan. Nag-iipon-ipon, doon binibigay. So pera pa rin natin yon in a way. May parte tayo doon sa budget ng gobyerno na yan. Okay? Kaya wag na wag kayong papayag.
Kaya nga namin binubuo yung mga ganitong klaseng programa, kaya nga natin pinag-uusapan yung mga ganito para malinawan tayo. Kasi hindi naman tayo, aminado naman tayo, hindi tayo expert pagdating sa politics. Sila expert dyan. Sa sobrang expert nga na dyan, napapaikot nga nila tayo. Di ba? Napapaikot nga nila tayo, lalo-lalo na yung mga korap, yung mga buhayang congressman, yung mga buhayang senador, na walang ibang inisip kundi ibubulsa yung mga pera, ibibili nila ng bahay. Hindi pa makukontento yan, hindi lang dito bibili ng bahay yan. Doon pa bibili ng bahay yan sa ibang bansa. Tapos malalaman mo may mga negosyo, magaganda yung kotse, magaganda yung bag, magaganda yung mga relo, yung mga shades, pormado pag umaattend ng mga hearing, di ba? Na dapat ang serbisyo nasa taong bayan. Ang serbisyo nasa Pilipino, hindi nasa sarili nilang posisyon, power at pera. Hindi dapat doon. Kaya nga si Mayor Magalong 'di ba? Ganun na lang Patay kung patay daw Handa siya mamatay para lang kasi wala namang ibang gagawa niyan 'di ba? Kung meron namang iilan na senador, yun talaga dapat yung tawaging mga bayani. Kasi talagang sila yung lumalaban over corruption 'di ba? Gaya nila Attorney Vic, nila Attorney Marcoleta. Ang gaganda ng mga plataforma niyan. Sana sila yung paupuin natin, 'di ba? Duterte straight +2. Bahala na kayo kung sino yung +2. Basta wag lang mga pinklawan. Wag lang mga kung ano-ano o sino-sino mga korap na may mga background. Di ba? Matatrack naman natin yung record nila. Nandiyan dyan naman sa Facebook, nandiyan dyan naman sa mga pwede ka mag-research, Wikipedia, Google. I-Google nyo. Okay, panoorin natin kung paano banatan nito ni BP Sara. Ito si Adjong at pati na rin si Ortega. According kay Congressman Adyong Salanao po, urge Vice President Sara Duterte to stop her shame campaign against Ayun, shame administration campaign candidates pala. and call on a political leader to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaign. Anong reaction mo dito, Vivi? Okay, pahiram ko sa mga puti. Dara, Vivi. Kaya Anjong na Vivi. Shame campaign against the administration. Called on all political leaders to restore decency, Babarahin dignity, yan. and civility in the conduct of electoral campaigns. Sorry, Si reaction. Adjong Manggod, produkto manggod ni siya sa warlordism nato diri sa Mindanao. So I don't think he is the proper person to talk about decency, dignity, and civility. Yon. Kay ang iyahang pagdaog din sa Lanao tungod na sa grip sa ilahang dynasty. Napa, Vivi. So next, Kanay susunod. contrary to her very outspoken nature, House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, the 5th of La Union on Monday said impeached Vice President Sara had seemingly adopted what may be described as a deafening silence when China made illegal activities in the Philippines, Sandy Cay, which is part of the Spratly Group of Islands. How Kasi China ito sees. niya ang ginaistoryahan. Kani si Murag- Kuan, murag- isa po wag dapat sa ni, China, si ano, Ortega, mura po ni siya og si Adyong. Produkto sa Warlords. Ortega, maupod ni siya si Adyong. Produkto sa warlordism tingi sa ato ang nasod. So, angay niya nga mo-adapt po deafening silence. Wa siya katungod mo abli sa iyahang bakbak. Where does her loyalty really lie? China or Philippines? From my perspective, it seems she knows nothing in campaign but to engage in political mudslinging, hit PBBM administration allies with China as her stone-etched template, accused Duterte. So, Kay Ortega, just lang. hindi pa obvious nga naa ko diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am Filipino, syempre. She's been going around hitting almost everybody, but never China. Of course, ngano atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya diri sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako. Sama na sa 20 ang bugas. Bigas. And finally, sa pangalan na niya?
Ortego. Kana iyang pangalan. Don't change the topic, boy. Boy. The topic is promises made and broken again and again. Last two questions. Kala nyo uubra kayo kay VP Adjong sa Ortega. Relax lang to si VP Inday. Kala nyo uubra kayo Ngayon ka bahapon, i-repeat lang na mo nga, dapat managot ang Pangulo sa kay Digong pagkidnap. Yes! Dapat. Because number one, dili to mahitabo ang pagkidnap kay President Duterte, diri sa ato ang nasod, kung wala to'y approval sa Presidente. Yes. Dili na makalihok tanan. Dili na mo stand down ang AFP, dili na mo lihok ang PNP kung walay go signal sa ilahang mga secretaries. Kung Oo. wala, di ba yan masyadong malapit? Hindi naman, ma'am. Gwapa kay Kabra BPO. Ang lapit eh. Lapit. Kanang di na makalihok ang PNP, di na Oo. makalihok ang AFP kung wala na approval sa ilahang secretary. May utos Walay yan. secretary nga mulihok kung wala approval sa presidente. And yes, Last. dapat siya managot. Kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. We did not have any obligation to cooperate with the ICC because we already filed our petition to withdraw from the ICC and walay jurisdiction ang ICC para mubuhat ang investigasyon ni President Rodrigo Duterte o Vicente Quincy. So, yes. Last question. Yeah. Nakalimot na po tayo sa Visayas and Mindanao, even in Manila. So ano yung mga common na hinaing ng mga mamamayan na i-address ng Duterte and Senator candidates given a chance in the Senate? Yes, ma'am. Ang kanila is kung ano yung nasimulan ni Pangulong Duterte. PRD promised build, the big ticket infrastructure projects. PRD promised peace and order sa ating bayan. And naturally, when there is peace and order, development o kalambuan, kaunlaran ay sumusunod din. Mag-attend po tayo sa iba pang revealing PDP rallies po with Kitty Duterte. Wala pa ako schedule pagkatapos nito, ma'am. Kasi ito pa lang yung katapusan ng schedule namin mula Visayas, mula Leyte, papuntang North Cotabato. So, mag-schedule pa kami ng aming mga gagawin sa May 7, May 8, May 9, at May 10. Nabi ng palas na huwag kang asal bata makasiri doon sa remarks mo na hindi mo ituturo kay BBM kung paano ibababa yung 20 pesos na kilo ng bigas. Kanino Sabi galing ni yan? Claire Castro, yung best friend mo. Sabi ko na nga, diba, huwag na tayo makinig kay Claire Castro kasi isa siyang gigo. Garbage in, garbage out. Basura! Thank you. Okay. Okay, yung sinabi ni VP Inday Sara na yung group efforts, hindi naman kikilos yan nung wala go signal kay BBM. Napaka-imposible. Ang lakas naman ng loob nila kumilos, ipapadala lang sa Tatay Digong without the go signal of BBM, the President of the Philippines. Buta, wag na tayong gawin tanga-tangahan dyan. Wag na tayong gaguhin. Siyempre may go signal yan. Napaka-imposible naman na sila lang. Pag sumabit sila, sila lang. Pwede, wala naman talaga silang planong aminin na ang nag-go signal talaga niya, siyempre si BBM. Siyempre, di naman nila aaminin yun. Handa silang makulong, harapin yung kaso. Handa silang panagutin. Ganun ang loyalty nila. At totoo nang i-exist yung mga ganyan. Yan yung mga sinasabi na pag inutusan kang tumalon sa building, ang isasagot ng loyalist, anong floor? Hindi yan magpapaliwanag na bakit? Bakit? Ano bang kasalanan gawa? Hindi ganun. Di ba nakikita niyo yung logic? Di ba? Yung group efforts,
hindi talaga nila ituturo kung sino talaga yung nag-utos, di ba? Anong ginawa nila? Inako pa nga ni Remulla eh. Sabi niya, wala, hindi. Sige na nga, ako na, di ba? Gumanon pa siya. So parang ganun lang din yun. The logic applies to this. Pag sinabi sa'yo yung tubalong ka sa building, ang sasagot ng loyalist, anong floor? Walang cheche bureche. Ganun. Yung tapang, ganun yung willingness, ganun yung loyalty na inutos mo eh. Sige, gagawin ko. Diba? Ganun. Panoorin natin ito. Ito Ganito, maganda rin Senator, to. ang tanong ng marami, why would Senator Amy Marcos go as far to defend the Dutertes, to stand by the Dutertes, no, over your own brother? You've been quoted as saying, Senator Amy Marcos has said, I cannot bear what was done to President Duterte. And yet, ang tanong ng ilan, what about the Vice President threatening to have your brother assassinated? Or the Vice President threatening to throw your father's remains in the West Philippine Sea? So, people are confused. Bakit siya kumakampi sa hindi niya kamag-anak, kapatid niya, at ang kapatid niya na namumuno ngayon ng bansa, bakit niya inaaway? Ako, Karen, Ang sagot doon, Senator. hindi mo ako magagawang defensive kasi wala akong kasalanan at wala akong ipagtatanggol sa ginawa ko. Eto, wala itong kinalaman sa Marcos o Duterte. Sabihin ko ang totoo, ito ay soberanya ng Pilipinas. Hindi ko matanggap eh. I cannot accept what happened. It was clearly a challenge and an insult to our sovereignty, to the functioning courts and our exemplary judges. And I cannot accept that this was the right thing to do. It had very, very little to do with being a Marcos versus the Dutertes. Kinakampihan, sabi mo. Para sa akin, wala akong kinakampihan. Kinakampihan ko ang Pilipinas. Dahil hindi tama ang nangyari. On a personal note, ang nakita ko lamang ang nangyari sa tatay ko. Ganyan na ganyan din ang ginawa sa ama ko, tinangay ang aking pamilya, dinala sa Hawaii, at para sa akin hindi katanggap-tanggap yun. Like President Duterte, my father announced time and again that he was prepared to face any Philippine court, but not a foreign court, given that all the alleged crimes and offenses were committed in Philippine territory against Filipino citizens. Ano naman ang pakialam ng dayuhan sa ating usapin? Exactly. Nakita naman natin lahat ng tinangay na mga testigo, ang dokumento, lahat ng deposition, nanggaling sa Pilipinas at dinanga sa The Hague. Bakit hindi na lang natin ginawa dito? May nagsabi nga sa akin imported na nga yung rice, imported pa yung hustisya. Ano ba nangyayari sa bansa natin? Wala na ba ang Pilipinas? Okay. Now, Senator, it hasn't been easy for the Marcos family to come back into public office, right? It was very hard for your family. So you have many wondering, now that your brother is president, you are a re-electionist as a senator, and you are a performing senator, why would this be the time that you and your brother are not united to essentially rebuild the legacy of your father, right? To change, in effect, even the memory of your father's administration. The 6 years could have been spent rebuilding, remaking, changing the country. Why? But that's not what happened, Karen. That's precisely the problem. Pinaglaban namin ng 36 years. It's been a very, very long and arduous climb back into legitimacy and not necessarily power, but more importantly, political acceptance. Apakahaba ng panahon, dekada-dekada, halos 4 na dekadong pinaglaban to. At talagang inasahan ko na mababalik ang pangalan. Sabi ko nga, napakaswerte namin. Nagkaroon ng second chance. At talagang inaasahan ko na magkakaroon ng pagbangon ng aming pamilya. Pero ang nangyari ay ibang-iba, kaya nalugmok kami lahat. At hindi lang naman itong pagkakataon na to. Marami kasing mga bumubulong sa kapatid ko, malayong-malayo na ako. Tinataboy kami, hinaharang kami. Hindi na ako nakapag-usap. Ang totoo, I've never fought with him. Hindi naman kami nag-away kahit kailan. At hindi naman kami nagsagutan. Ang mahirap, yung mga nasa paligid
paligid. Hindi ko sinasabi sa paligid lang ng kapatid ko, kundi siguro doon din sa paligid ng kabila, nagbabanata, nagbabardagulan. But certainly, this was not the Marcos administration that we expected. At napakadaming disappointed. Unang-una ang ating mga magsasaka. They really felt that there would be a renaissance in farming, instead of which there's been a massive glut in importation, smuggling, and the increasing dependence on imported foods. So this is really unacceptable and, as it were, very un-Marcos. Ang expectations ng 31 million, ibang-iba, that there will be infrastructure, for Yun. example, pero nauwi lahat ng infrastructure sa sangkatutak na ayuda, na yung pala mauuwi yan ay puro palakasan kung sino ang magaling, at higit sa lahat ire-release sa panahon ng eleksyon. Hindi Aminado ito ang no? pinaglaban namin. At may mga Ilocano nga na mga loyalist na nagsasabi, alam niyo ma'am, inapi kami. Which is true, ano? Inapi kami after 1986, maraming natanggal sa trabaho, nasisante ang mga military, tinanggal ang hanap buhay nila. Kahirap-hirap, basta sabihin mo taga Ilocos ka, taga Leyte ka, talagang mahihirapan ka. Ngayon, sabi niya, pinaglaban ba natin para apihin din ang mga Dabawenyo? Hindi naman ugali natin yan mag-api. Huwag naman natin ulitin. Kasi Diba? yung siklo, hindi na matatapos. I agree with him. This Sincere. highly toxic and dangerous cycle of political vindictiveness is very, very sad. It's tragic for our republic. But then one would think it starts with your family, right? When you talk about political vindictiveness with the Marcos and Duterte, the public is asking, bakit sila hindi nag-uusap? 'Di ba? Senador ang kapatid, presidente ang kapatid. Sinabi ko nga. Oo, you sinabi said. ko nga. Yeah, sorry. I said earlier, maraming naghaharang, maraming ambisyoso. When I was very young, sinabi ko na very controversially, sinabi ko that the palace is a snake pit. I think I was all of 15 years old and just shooting off the mouth. And certainly, yung palasyo ngayon is no different. Lumala lang siguro, dumami pa yung ahas, yung mga lulong, kung sino-sino nandyan. It's become a struggle for power, and many ambitious people Hunger. are auditioning for the presidency in 2028. Sabi ko nga sa kanila, hindi ba pwedeng patapusin muna yung kapatid ko ng maayos? Wag naman kayo masyadong nagmamadali. Yun lang ang pakiwari ko. Medyo na harang na ako, malayo-layo na ako. Hindi ko mapagsabihan, but this hasn't only happened now. I've had many problems with a great number of policies, among them yung pagpasok sa RCEP, which I felt should have been a trade deal with our agricultural sector. Wala naman nangyari. Ano ba naman? Yung mga nakinabang olive oil. Meron bang ganun sa Pilipinas? Napatawa naman ako. Tapos yung Maharlika, ano ba yon? Sabi nung iba, vanity project. You only do that when there's a whole windfall from an oil exploration, perhaps nung time ng Malampaya. Ngayon, yung ating mga bangko, it's not the way to do it. Igagouge mo yung DBP at Land Bank. Mahirap yun eh. Dapat talaga asikasuhin muna yung problema ng bansa. Yung tutok sa presyo, Yes. disenteng trabaho, Yan. yung mga ospital na talaga naman, anong sabi? Mona Lisa daw, you just lie there and you die there. Huwag naman ganun. So tutukan natin ang tunay na problema at maghanap ng may solusyon. Yun ang nakapag-promote pa. No, in fairness naman kay Senator Amy, ako siguro nakikita ko yung sinseridad ni Senator Amy. Kasi alam mo kung bakit. Di ba credibility-wise, hindi naman siya pumirma doon sa GAA eh. Siguro. Kasi Marcos, never again, never forget. I'm sure naman, no, I respected your opinion, mga kayon. Kung sinasabi nyo na si never again, never forget, Marcoses is still Marcoses. Amy Marcos is still Amy Marcos. Pero we have to accept the fact na din na oo, Marcos si Senator Amy. Pero yung ugali nila, yung ugali ng tatay niya, hindi naman namamana naman, nag-aral naman to mga to. I'm sure they adopt what is right from their father and avoid or omit what is wrong. Kasi hindi naman lahat yan perfecto eh, di ba? Siguro natuto din yan. Siguro tinanggap din nila yung mali ng father nila kung meron man.
inomit nila, ang inadapt lang nila yung magandang karakter na galing sa tatay nila. And I think Senator Amy deserve a second chance. I think Amy deserve, kaibigan naman nito ni Sara eh. If we trust VP Inday Sara enough, I think we should trust Senator Amy din. Kasi, di ba, magkaibigan naman yung dalawa. And I'm sure, pwede magkatraituran, pwede magkaplastikan, pero babae sa babae, I don't think na ganun na lang ang ano ni Senator Amy para mawakasan yung friendship nila ni VP Inday. Ano lang to wag sasamahan loob nyo. Sa akin, gusto ko kasi dito, transparent tayo. Yun yung lagi ko sinasabi. Transparent tayo dito, yun ang gusto kong mangyari sa atin. Ayoko yung iniiwasan nyo ko kasi ako kay Senator Amy. Ito kasi yung mga issue ng bayan na kailangan nating pag-usapan. Kailangan nating intindihin, kailangan natin himay-himayin. Nevertheless, whatever Amy's intention, ang goal natin dito is umasenso tayo. Paupuin natin si VP Inday Sara sa 2028. But first, kailangan ni VP Inday Sara ng numbers sa impeachment trial niya this coming June and July. So we need to protect VP Inday Sara first before we push her para sa 2028 presidential election. Alright? Maraming salamat mga kayon sa pagkikinig. Hinabol ko kasi malulobot, baka mamatay. Thank you so much. Iso ng Bayan, ating pag-usapan. Joe Malone TV.